Nakarating ng labi ni Secretary Jesse Robredo sa Basilica Minore de Peñafrancia. Live naroon si Joseph Moro. Hello, Howie. Hello. Joseph, nasa area ka ngayon, Joseph. Kararating lamang dito ng labi nitong si DILG Secretary Jesse Robredo, no? Malamang nakikita niyo sa inyong mga TV screens na nakasakay ito sa isang truck at ginagwardyahan ng mga PNP honor guards na sa harap ng simbahan para tanggapin ang mga labi ng kalihim, ang kanyang pamilya at ilang opisyal ng Philippine National Police. Hawi dito naman nanatili sa Basilica Minore de Nuestra Señora de Peñafrancia ang labi ni Secretary Robredo hanggang sa state funeral bukas. Pangungunahan ni Pangulong Aquino ang pagbibigay ng state funeral para sa kalihim ng DILG. Alas just bukas, ayon dito kay Secretary Ricky Calandang ng Presidential Communications Office ay ang eulogy ng Pangulo magiging isang moving daw na eulogy. At nakakausap na ng Pangulo ang mga tauhan ng palasyo para kung ano yung gusto niya sabihin sa kanyang speech. Kaya inaasahan din natin na dadating ngayong araw yung ibang mga cabinet secretary katulad na nitong sila Presidential Spokesperson Edwin Lacerda at ilang pang mga kalihim ng iba't ibang departamento ng ating gobyerno. Bukas pa inaasahan itong si Pangulong Aquino a few hours before yung anong tawag ito? State funeral para kay Secretary Robredo. So ngayon, Howie, pagkapasok nitong si Secretary Robredo ay bukas itong simbahan para sa publiko, no, for public viewing starting at 10 o'clock hanggang alas 5 na ng hapon yan. Tapos magkakaroon ng misa 5 o'clock to 6 na pangunahan itong si Archbishop Leonardo Zamora Legazpi ng Nueva Cáceres at alas 6 ulit magkakaroon ng pagkakataon ng ating publiko. Lalo na yung mga taga-Naga para sa isang public viewing at hanggang alas 12 na yan. Hawi tomorrow, magandang abangan yung pag-turnover noong flag na nabibigay nitong si Pangulong Aquino sa asawa sa may bahay nitong si Secretary Robredo. Ang ispo noon is that it is the nation's gratitude to the service of Secretary Robredo to the nation. Joseph, kumusta naman yung paglipat ng coffin? No? Mahaba ba yung prosesyon? Medyo kanina, nung sumalang tayo earlier dun sa programa, no? So that was like 8:30. So it took them siguro 1.5 hours to get here. So medyo naging mabagal yung paggalilipat dito sa labi nito sa Secretary Robredo, which is understandable. Kasi nasa truck ito at medyo mabagal yung pagganda nito para makita rin naman ng mga taga-Naga for one of the few times, last time, yung kanilang ito si Secretary Robredo naging mayor din naman ng Naga City. Ngayon, dito sa ilalaga po na pansamantala hanggang bukas dahil devotee itong si Secretary Robredo ng Our Lady of Peñafrancia for the longest time. Talagang yung devotion niya sa Peñafrancia ay hindi matatawaran. So, Howie. Yeah, bata pa lang daw ay devotee na siya ng Our Lady ng Peñafrancia, no? Tsaka may mga litratong umiikot ngayon sa Facebook na nakapaa siya habang nakasali sa prosesyon. May isang picture, no? I think ginagamit natin yung tinatawag natin na bumper na nagsisiksikan sila doon pero nakamiti itong si Secretary Robredo at meron din tayong nakikita na parang nakaupo lang, nakasalampak ba sa sahig, sa ground at kasama yung mga devotee ng Peñafrancia at patik-patik yung paa niya. So, I don't think Secretary Robredo thought of himself as any different, no, from yung mga constituents niya. At yun, hindi niya tinuturing na iba siya at so angat siya doon sa kanya mga pinamumunuan, Howie. Para naman sa mga hindi taga-Naga, ano bang significance nitong Peñafrancia?
Yung devotion kasi I'm not very particular. Hindi ko masyado pang nababasa kung ano yung special meaning ng sa Peña Francia. But what I've heard so far, what I've read so far, is that yung Beren ng Peña Francia is that it's copied, no, from a town, Peña Francia in Spain. So tapos nababasa natin mga 300 years na yata yung mga devotion ng mga tao dito sa Beren ng Peña Francia. At talagang malakas yung pananampalataya, lalo ng mga taga Bicol at taga Naga dun sa Peña Francia. At meron nga silang tinatawag na translasyon. I think it's the feast of the Our Lady of Peña Francia. At mangyayari yan September. Kaya lang ay yung isa sa mga pinakapangunahin or mga pinakakilala niyang devoto ay medyo pumanaw na. So I think baka yung mangyayari mga celebration in September might be of special meaning dun sa mga taga-Naga. Okay, maraming salamat, Joseph Morong sa Naga City.